There's a saying that don't judge the book by its cover, but in today's case, it's don't judge the shoe by its logo. So here's a long-term review of the Chowdan PG 1.0. For context, matagal na sa akin tong sapatos and I've been using them since November of 2025 and naging stable na siya sa rotation ko as a long run / easy run shoe. And also, first time ko rin mag-try ng sapatos mula sa Chowdan, mainly because of the perceived barriers that the logo brings. But this shoe really caught my attention as it had a lot of hype and of course, good reviews. Kaya gusto nating matry or malaman kung does it perform really well nga talaga. So, judge natin tong review based sa performance ng sapatos rather than its branding. So this is marketed as a cushion daily trainer. Quick run through lang tayo sa specs since medyo well aware naman na ang lahat dito. Pero if in case hindi pa, meron siyang 7mm drop na 35 on the forefoot and 42 on the heel. Ang gamit niyang midsole is FIBA based na supercritical foam. Tapos meron siyang cast polyurethane outsole, mesh material yung uppers, at meron ding padding sa tang sa ankle area at sa heel area, and of course, meron siyang heel counter para sa added stability. At ngayon tapos na tayo sa specs, let's move on to the performance of the shoe. Let's start first with the traction. It does really perform well. And also, it's very durable as you can see. So, nagamit ko na to sa track, sa road na semento or asphalt man or kahit sa pavement, nadaan ko na rin siya. And it does really perform well kahit pa wet or dry yung surface ng tinatakbuhan mo. Yun, so quick run through lang tayo sa performance ng uppers. It's a jacquard mesh, breathable naman siya, hindi naman naging basa yung paa ko sa loob. And I couldn't really ask for more since 2,000 pesos lang naman yung sapatos. Tapos meron siyang runner's nut pero hindi ko na siya kinailangan kasi maganda yung lockdown na ibinibigay nung heel counters at nung paddings sa may ankle area. Wala din naman itong lace irritations. Maganda rin yung performance nung insoles at kung meron man akong nitpick sana meron kaunting arch support yung sapatos. Now when it comes to the cushion, it is soft, bouncy, and enjoyable, but there is a little bit of a compromise. So kapag tumatakbo ka na ng 430 to 435 sa mga longer runs mo, is madadama mo na yung cushion niya is medyo bumibigay or medyo nako-compromise na yung stability niya. Although stable naman talaga yung sapatos, specs-wise, on paper, meron siyang stability features. Pag landing mo kasi, stable naman siya, yes, pero yun nga, dahil nagko-compromise yung midsole sa sobrang lambot niya, pagdating sa loading pace at sa push-up pace is medyo bumibigay na siya inwards or hindi niya na kinakaya yung mas malalakas na forces na binibigay ng mas mabibilis na paces. Pero yun nga, kung chill ka lang naman tumatakbo, easy runs lang naman, steady pace, around 5:30 to 7 minutes, walang problema dito sa sapatos na ito. Pagdating sa ride, smooth naman, maganda yung transition, and nag-cater naman niya lahat ng type of striking. So, heel strikers, no problem, pero mid to forefoot strikers, kayang-kaya niya, wag lang talaga sa faster paces. Pagdating sa feet, longer or medyo mahaba yung sizing nila. At the same time, wide foot friendly itong sapatos. Ang usual size ko kasi is size 9 US, tapos 265 sa CN, tapos 42 sa Euro. Dito, ang equivalent lang nun is size 8.5. Tapos, pagdating mo sa size 8.5, medyo roomy pa rin yung toe box, not to the point na sobrang luwag. It's just, hindi siya katulad ng mga race day shoe na snug fit. So, kung normal yung paa mo to narrow, pwede kang mag half size down. Kung wide footer ka naman, pwede kang mag true to size or half size down na rin kung mas gusto mo ng snug fit.
And yun, so nalaman na natin na for 30 to 7 minutes per kilometers nga yung paces na recommended sa kanya and nagagawa naman niya ng maayos yung trabaho niya sa ganong paces. Ang tanong is ano nga ba yung category nung sapatos na ito? So most of the time kasi is kino-compare nila para sa mga super trainers. Yung iba sinasabi na max cushion running shoe ito kasi specs wise yun niya yung binibigay. And so tignan natin kung saan nga ba ito naka-line up. Ang pagbabasihan natin is yung pricing ng mga Chinese brands compared sa mga Western brands. So, simulan natin sa mga race day shoe. Kadalasan sa Chinese brands is 5,000 to 7,000 or 8,000 pesos. Depende sa sale at sa brand. Tapos, compare natin siya sa Western brands, usually 14,000 to 18,000 pesos. And now, pagdating naman sa daily trainers, it's 2,000 pesos to 4,000 pesos. Pagdating naman sa Western brands is 6,000 to 8,000 or pag premium 10,000 pesos. Pagdating sa entry level na daily trainers, o ito yung mga pangharabas or pang araw-araw na gamit at wala siyang tech na ibinibigay. So, kadalasan sa Chinese brands, 1,000 to 2,000 pesos. Pagdating naman sa Western brands, it's 2,000 pesos to 6,000 pesos. So, mapapansin natin sa pattern na half talaga yung price kadalasan ng Chinese brands compared dun sa Western brands. At doon pa lang mapapansin na natin agad na itong Chaodan TG 1.0 is hindi ginawa para lumaban sa mga max cushion running shoe or mga super trainers na nagkakahalaga ng 10 to 14,000 pesos. Kasi ito ay isang daily trainer. And so ano-ano pa ba yung mga ganito yung pricing sa market? So dyan yung Anta PG7, Li-Ning Yuing 5, tapos yung Wind naman sa Chaodan din. Tapos ito, Chaodan TG 1.0, XF King Yun. So ang question is, bakit nga ba sila gumagawa ng daily trainer na may max cushion sa ganong presyo? Well, number one is the trend. Ang trend talaga ngayon is mag-release ng high stock na cushion regardless kung anong category. Dati, nakukuha natin sa mga daily trainers is 23, 20 millimeters. Now, daily trainers, 30 millimeters na yung pinakamababa at sinusundan lang ng mga Chinese brands itong trend na ito. Kasama nun is tinatry nilang kainin yung market ng daily trainer or entry-level day trainer sa mga Western brands. Kasi kung titignan mo yung offerings ng Western brands, wala ni isa doon ang may supercritical foam, merong CPU outsole at mas maganda-gandang upper materials. And now, yung mga sapatos na katulad ng Anta PG7, Li-Ning Yuing 5 at Chaodan TG 1.0 makes sense kasi is a lower cost of investment. Tapos, maganda pa yung makukuha mong specs. So, at the same time, ito rin kasi yung way nila para i-introduce yung sarili nila sa market. So, kung mapapabili ka kasi ng ganitong sapatos na worth 2,000 pesos, tapos maganda yung specs, tapos bouncy and soft, is mapapawonder ka na lang kung ano yung mga kaya pa nilang ibigay sa mas mataas na presyo. Although yung downside nito is nagko-compete ka sa very saturated na market at most of the time is specifications at pricing yung tinitignan. Mahirap kasi mag-command ng matataas na presyo kapag hindi ganon kaganda yung branding mo. And at the same time, yung target market kasi is ito yung hindi pinaka-loyal sa lahat. Kapag may mas magandang specs, mas magandang pricing is lilipat sila doon. I can't speak on the business side pero sa side ng consumers is maganda ito para sa atin since nakakakuha tayo ng magagandang specs sa murang pricing. And so the formula talaga para manalo dito sa saturated na running shoe market ay bukod sa magandang specs ay dapat meron ka ring strong branding para makapag-command ka ng mataas na presyo sa mga high value or high ticket na sapatos ngayon, which is yung race day shoes, max cushion running shoes at yung sikat na
super trainers. So yun, to clear things out, okay itong sapatos na to as a beginner shoe or a low-cost investment para sa mga gusto pa lang mag-try tumakbo at hindi tinitignan yung branding ng sapatos. Nagkaroon lang talaga ng misalignment or misunderstanding sa positioning ng sapatos na ito. Now, ito namang Chowdan TG 1.0 is para sa mga runners na gusto ng mas malambot at bouncy na cushion para sa mga daily runs nila. So, masarap tong gamitin para sa longer runs at easy runs. So, kung ikaw ay nagte-training para sa 10K, 10 mile, or 21K, pwedeng-pwede to sa rotation mo. Overall, maganda naman tong sapatos at nagagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin sa tamang use case scenario niya. I hope sana nakatulong and comment nyo lang kung meron pa kayong tanong at try natin sagutin. As always, maraming salamat sa panunood at kung interesado ka sa product na to, merong link sa description at sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss out ang mga upcoming uploads. Thank you so much at kita tayo sa susunod na video.